Alright, so good evening. So ayun, nandito tayo ngayon sa bahay. Meron po tayo ditong printer na iniwan kahapon. So ang problema raw itong printer, wala raw color block. So ito pala ay Epson 3210. So ayun, yan ang ating titingnan at aayusin. So tara, samahan nyo ako. Let's go. So, ayun po. Ito po yung kanyang printer na Epson 3210. So, ngayon, titingnan pa natin o testing pa natin. So, kung color block lang ba ang problema. So, plug muna natin dito sa ating saksakan para makita ninyo. Tapos meron pala ako ditong bagong na-order sa Shopee na pang head cleaning para sa clog kung kinakailangan nating linisin yung kanyang print head. So right, so ayun, na plug na natin yung yung printer. Kita ninyo umiilaw na. Tapos ito lagay muna natin dito. So testing muna natin yung printer. So try muna tayong mag nozzle check. So paano mag nozzle check na wala nang gamit ng laptop? So ganito lang, patayin lang muna natin itong power button. Yun. Tapos press natin itong naka symbol na triangle, sabay press dito sa power. Okay, long press. Tapos hintayin na may tumunog. Ayun. Tapos right. So tingnan natin kung black color lang ba ang problema. So ayun, nag-print na siya. Okay, hintayin natin na yung resulta ng ating nozzle check. So ayun, ito po yung resulta ng ating nozzle. Yan. So klaro ninyo. Yan po. So wala pong black color. So sabi ng may-ari ng printer ito, nakalimutan raw lagyan ng ink. So naubos yung ink dito sa kanyang tangke. So baka natin madala lang na hindi na lagyan ng natin dito. Lagyan ng solution. Baka pwede lang natin ma-ink charge or matawag nito ma-flashing, ink flashing. Or pag hindi pa rin, ayun. So kailangan natin ng vacuuman. Tingnan natin yung loob nitong printer. Ito, tingnan natin yung loob. Kung yung kanyang tangke ng printer meron pa bang laman. Pag hindi pa rin, ito, gamitan na natin ng solution para maayos. So right, so yung una nating gagawin muna ay mag heat cleaning muna tayo. Tapos baklasin muna natin yung loob nito para i-check natin yung kanyang tangke at saka vacuuman natin gamit yung syringe. Yung color black lang kasi yun ang wala. Okay, ang pagbaklas pala nitong ng Epson 3210. So ito lang, buksan na natin itong kanyang takip dito. Ayun. Tapos may dalawang dyan
nakalagay na screw. Yan po. Tapos ang kagandahan nito, no, 3-in-1 pala to. Pwede tayo mag-scan ng any documents. Tapos ayun. So dito natanggalan natin yung screw o screw bolt dito. Ayun, may dalawa. So natanggalan natin yan. So para makita sa loob, ganyan na natin. Oops, ayun. Right. So ayun po. Ito po yung loob niya. Right. So yan po yung kanyang tangke. Yan po. Try nating i-vacuum kung madala. Ayun. So ito po yung kanyang tangke. Ito. So may naka-ano siya dyan, naka-lock para natin mausog natin itong printhead, no, itong tangke niya. So yung clip niya dito na lock, pwede nating gamitan ng kutsilyo. Dyan sa gilid may ano po, ayun para makita. Yan lang po sa gilid ito. Yan diyan. Okay. So gamit tayo ng kutsilyo para siya natin. Ma-move natin itong tangke ng printhead. Ayun, so meron tayong kutsilyo dito. So diyan lang sa gilid. Dahan-dahan lang, no? Alright. So para mausok siya. Ayun. Dahan-dahanin lang. Hindi makita. Alright. So okay. So yan po na natin. So ito po yung sabi ko, yung kanyang lock ito. Yan po. Para maklaro. Yan. Yan po, lock. So ito po yung kanyang tangke ng ating printer. So ito lang black yung check natin. So tingnan natin kung may laman ba yung kanyang tangke ng black. Ito. Kasi ang sabi ng may-ari nito, naubusan raw ng black. Nakalimutan lagyan ng ink. Tapos ayun, wala nang ink na lumabas na black color. So sana ito lang yung problema. Pag nabacuuman na natin, tapos pag nag-try tayo ng nozzle, wala pa rin. Ayun, itong second option. So kailangan natin baklasin itong ilalim nito. Kunin natin ito lahat. Tapos dito sa loob may po siya, yung kanyang printhead. Gamitan natin ng solution para maklag yung nung ink niya. So ito lang muna. Right. So gamit tayo ng syringe na dito, no, itong ating bagong nabili. So order natin ito sa Shopee. So kasali na dito yung kanyang syringe. Right. So lagay ko muna yung phone. So buksan natin itong ating na-order na o nabili nating right. Nabili nating solution. Right. So ito po yun, 4. So may kasali po siyang ito syringe. So depende sa pabili niyo ng solution. May itong nabili ko, mura lang ito. Meron ding mamahalin na solution na sa halagang around 300 each. Pero ito, mura lang ito. Mga 50 each ang halaga nitong bawat bottle. So, yun.
buksan muna natin para magamit natin yung ating syringe. Alright. So, ayun. So, ito po yung forma. Alright. Ng ating cleaning solution. Alright. Para makita yan. Yan po. So, apat itong in-order natin. Kasi, kasi marami magpa-repair ng printer. So, kailangan talaga meron tayo nito. So, ayun. So, meron po siyang apat na kasamang syringe. Ito po. Kasi apat po yung ating bottle. So, each bottle may free na syringe. Yan. Ito po yung ating gagamitin pang vacuum dito sa ating ink tube dito sa ating printer. Right, so vacuumin natin ito lahat, no? Para goods. So, ayun. Nabuksan na natin. So, dito na tayo. Right, so ito po yung black. Tagalin na natin itong ibang tangke. Itong orange. Tapos ito. So, tingnan ninyo. Lapit ng maubos yung laman niya. Kailangan natin i-suction. Tapos itong isa. Yan. Tapos itong isa. Yan po yung blue. So, ito lang muna ating babacuuman gamit yung syringe. So, tanggalin natin itong clip dito para maayos yung pag-vacuum bawat tangke nito. Right. So, medyo magulo, no? Alright. So, dahan na para hindi yung ating yun, para makita sa malayo. Ayun. So, tanggal na. So, ito po. Lahan na natin. Ayun. So, ito po yung sabi ko. Yan. Pag ito po yung nasira, medyo may kamahalan ito. Itong kanyang print head. Ito. Yan po. So, ang presyo nito, yung kanyang original price nitong printed, pwede tayo makabili through online, pero medyo may kamahalan. So, ito lang muna. Baka ito yung problema na hindi na maglabas ng black color itong kanyang tangke dito. Right. Tapos, heat cleaning natin. Tapos, nozzle. Pag okay siya, so goods. Pag hindi, cleaning natin dito. Lagyan natin ng solution. Ito. Yan po. Yan ito. Ito ang pinaka-una. Ito. Right, so, ayun. Alright, so, good evening. So, ayun, nandito tayo ngayon sa bahay. Meron po tayo ditong printer na iniwan kahapon. So, ang problema raw itong printer, wala raw color black. So, ito pala ay Epson 3210. So, ayun. Yan ang ating titingnan at aayusin. So, tara, samahan nyo ko. Let's go. Right, so huwag kalimutan pala nakapatay yung printer natin para secure at iwas shortage ng board, no? Yan lang po. So pag may ka dito, may galawin ka dito sa loob, kailangan yung ating printer nakapatay po siya. So, ayun, simulan na nating i-vacuum itong apat. So, gamit itong ating syringe na free nito. Right, so, tanggalin natin itong kanyang hose. Ito.
yung gamit pala nitong hose pang cleaning ng head. So, hindi naman head yung at i-clean natin itong ano natin, tangke lang. So, tagalin natin to. Yan, tagal na. So, dito, bawat isa ng tangke, i-vacuum natin. Alright. So, para makita ninyo talaga. Alright. Yan. So, ito po. Ito po yung unang vacuum natin. Yung orange. Vacuum na natin. Tapos, yun. Kailangan na itong tangke niya mapuno. Alright. Alright. So, ayan. Yan po. So, okay na yan. Goods na yan. Puno na yan. Tapos, punasan natin ito. Tapos, yung isa. So, itong na vacuum natin na ink, pwede nating ilagay ulit dito sa lalagyan niya. So, kailangan natin ng bottled ink, no? Yung pang dito, pang refill ng Epson 3210. Ito. Right. Tapos, so, yung isa, kasi 4. So, gamitin natin itong 4. Okay, itong isa. Vacuum natin. Ayan. So, make it sure na lahat ng tangke ng printer may laman na ink para pag natin i-cleaning, di po siya magkaroon ng plug. Kasi pag nakalimutan natin lagyan ng ink, tapos nag-suction tayo dito, ang natira dito wala na, so hangin na lang malagay dito. Yan po yung magkaroon ng clog ng ating hose nitong ating tangke, no? Pag hangin na yung laman ng ating dito ink tank. So, kailangan may laman talaga, tapos i-vacuum mo, no? Yan po. Tapos, itong isa. Okay. Ito. So, gamitin natin lahat yung ating syringe. Alright. So, yung paglalagyan ko ng ink, nandun po sa eskwelahan. So, hindi ko po nadala. So, ayun. Tapos, yung panghuli, yung black color. Yan po, itong black. Okay. So, vacuum natin ito yung black. Ayun. Vacuum na natin. Alright. So, okay na. So, na-vacuum na natin ito lahat. So, balik natin dito sa paglalagyan. Dito sa kanyang, ito. Natin print head. Ito. Lagay natin dito. Ibalik natin. Tapos, testing muna natin ulit. Try natin mag-head cleaning. Tapos, pag okay, so walang problema. So, sequence natin ha. So, yung una, ito ang paglagay. So, ang problema kasi wala tayong holder, phone holder. So, hawak lang natin ito yung black una. Yan po, yung black. Tapos, ito po, yung kasunod. Yung orange. Yan po. Tapos, itong magenta.
magenta ba tawag ito. Tapos itong blue, panguli yung blue. Yan. So makita naman natin dito sa kanyang hose pag mayroong mali sa paglagay, no? Yan po. Tapos huwag kalimutan ibalik natin sa kanyang paglalagyan yung hose para hindi magkaroon ng error. Alright, so kailangan po na maayos po yung pagkabalik. Alright, so medyo mahirap ang pagbalik pag naka-isang kamay lang. Alright, yan po. Yan. Balik po yun para makita. Yan. Okay. Ayun. Tapos ito, huwag kalimutan. So, ito po yung kanyang holder ng hose para hindi matanggal. Yan, slide mo lang. Ayan po. So, okay na yan. Tapos, itong ating itong stand holder, yung screw, star screw, tanggalin natin to para hindi ito dito magkaroon ng problema. Right? So, ayun. So, testing natin. Right. So, itong yung nilagay nating screwdriver ito para makita. Ayun. Okay, ito. So, tanggalin natin to. Oops. Tapos, yan lang po. Balik natin. Okay, so plug natin sa power supply. So just wait. Okay, so plug natin, tapos yun, naka-plug na. Yun po, naka-plug na. So hintayin muna natin matapos yung blinking ng ating printer, no? Tapos head cleaning muna natin. Okay, head cleaning natin dalawa. Tapos nozzle natin. Tapos kung anong resulta. Yun, rinig niyo. So naglo-load pa yung natin, yung ink natin. Alright. Okay, so yun, hindi na siya nag-blink. So pag mag-cleaning tayo, no, na walang gamit na laptop, just press this one. Ito, long press lang. Yan, long press lang, mga around 3 seconds or 5 seconds. Yan. Tapos, yan. So, mag-auto cleaning po siya. So, hintayin lang na hindi na ito mag-blink yung kanyang power button. Pag okay na, isahin natin. Tapos, after cleaning, nozzle tayo. Ayun. Para makita natin kung anong resulta. So, ayun lang muna. Okay. So, kita ninyo. Ito po yung Epson L3210. Kahit anong printer, kahit L120, kahit basta Epson, no? Pag ang problema walang kulay na lumabas, so tingnan muna ninyo yung ink tank, yung tinanggal natin kanina. Vacuum muna ninyo, tapos ibalik ninyo, tapos i-head cleaning at i-nozzle. Pag wala, so ayun, kailangan muna ng solution. Pag hindi pa rin, so option C,
bumili ng bagong printhead. Yun lang po. So, kung pwede pang ma-repair, pwede pang ma-fix yung printer, no? Especially yung ink problem, yung kulay niya, no? So, ayun, yun po yung gagawin. Pag wala na wala ka nang magawa sa kahit na-flashing mo na, kahit nagawa mo na lahat, yung mga pwede nating magawa, pero ayaw pa rin. So, yan na po na kailangan ng bumili ng bagong printhead. So, hintay lang muna tayo mag head cleaning itong ating printer. Tapos, pagtapos nito, ulitin natin ng isa. Pagkatapos, ayun. So, okay na siya. So, ulit tayo ng isa. Just press. Okay. Hintay lang. Ayun. So, para panigurado. Tapos, make it sure itong paglalagyan ng ink, make it sure na may laman po siya. Okay. So, just wait for a minute na matapos yung mag-head cleaning. Pwede naman tayo magamit ng laptop, no? Nandun po, no? Yung maintenance. Tap lang natin doon sa maintenance. Nandun po yung option. No? Yan po. So, make it sure na yung printer mo at saka laptop, kailangan yung printer mo na L3210 naka-install po siya sa laptop. Kasi hindi po pwede na mag-maintenance ka na hindi po siya naka-proper install yung software nito doon sa laptop. Okay. Okay. Alright, so ayun, nag-cleaning pa siya kasi nag-blink pa yung power button. So, hintay lang ng ilang minuto na matapos mag-cleaning yung ating printer. So, ito po yung kanyang scanner. So, ang max po na pwede nating i-scan dito is A4. Yan po. No. Okay. Yun. So, tapos na. So, next na gagawin para mag-nozzle. So, di po pwede na naka-on yung power button tapos press natin. Hindi po siya mag-nozzle. So, kailangan po nakapatay yung power button tapos sabayan nating i-press itong naka-triangle. So, patayin muna natin para mag-nozzle tayo. Ito ang gagawin. Press power button off. Yan. Naka-off na siya. Para mag-nozzle tayo, ayun. Press itong naka-triangle sign. Tapos yung power supply sabay-sabay. Tapos, ayun. Hintayin na may tumunog. Ayun. Tapos, yun. So, ready for printing nozzle na siya. So, hintayin natin kung kumagat na yung bond paper. So, tingnan natin kung may black color na ba. Sana. No? Para hindi tayo mahirapan. Alright. So, ayun. Alright. So, kita ninyo. Yan po. So, goods. So, bumalik na yung black. Tapos, ayun. So, good siya. Wala po siyang problema doon sa printhead niya. So, ayun. So, na-fix natin na yung first option, yung pag-vacuum ng tangke ng ating itong printer, no? So, bumalik siya, no? Kasi na-vacuum natin.
yung kanyang tangke ng ink. So, ayun. So, no need na backlisin pa yung ating printhead at gamitan ng solution. Kasi, yung una pa lang na ginawa natin, okay na siya. Unless, pag wala pa ring color black na lumabas, ayun, option B. Kailangan tanggalin na yung printhead. So, nakita ninyo, very simple lang po. Basta, ganun lang ang problema ng printer. Pag walang color, no, na lumabas, yung option A muna, yung tangke ng ating printhead, yan lang po yung una nating gagawin. Vacuuman lang natin gamit itong syringe. Right? Tapos, pag hindi pa rin, no, ginawa mo na lahat, nag-nozzle ka, nag-cleaning ka, pag wala pa rin, option B, tanggalin mo na yung printhead, gamitan mo ng solution, tapos balik mo ulit sa paglalagyan, tapos balik ka sa unang step, mag-cleaning ka, tapos nozzle, pag wala pa rin, ayun, kailangan mo nang bumili ng bagong printhead. So, hanggang sa muli, hanggang dito na lang. Alright, so bye-bye!